Higit sa 2,000 katao ang kalahok dito, kabilang ang humigit kumulang 700 Armed Forces of the Philippines, 1,200 Australian Defense Forces at 150 US Marine Corps personnel. Nice one, no? Magandang balita to mga utol. Pero alam naman natin, nakalyado talaga ang Australia. Ito nga ang Australia umo-order ng nuclear submarine, no? Sa Great Britain yata sila umorder o sa United Kingdom. Okay mga utol? So talagang kaalyado natin yan kasama ang US. At to check, etong Alon exercise na gaganapin mga utol at para magkaroon pa tayo ng karagdagan detalye, hinanap ko po yan. Ito is mula sa Manila Bulletin. Okay? So, August 14, PH Australia's military drill Alon seeks to preserve peace in Indo-Pacific. Okay? Seek to preserve peace, ha? Okay, ito yung mga nilalaman at a glance. Konti lang to mga utol, basahin na lang natin. The Armed Forces of the Philippines, AFP, and Australian Defense Force. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa ating patuloy na pagtutok sa issue sa West Philippine Sea o sa pangaagaw ng teritoryo ng China sa atin sa Pilipinas, mga utol, eto na naman. May bago na naman hakbang ang ating gobyerno, mga utol, kasama ang Australia at ang US Forces. Okay? Ito ang title, 2,000 na mga sundalong Australiano, Pilipino at Amerikano nagsama sa isang pagsasanay sa isang solusi. Siyempre ito'y mga utol, ito'y tugon na rin ng ating gobyerno sa lumalalang issue ng harassment, pambubuli na ginagawa sa atin ng China, sa ating mga kasundaluhan, sa ating Philippine Coast Guard. Pero wag na natin patagalin, ito'y mula kay John Reps. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Siyempre aalamin natin ang mga detalye tungkol dito sa nasabing pagsasanay. Game na! Breaking news, mga elite forces ng Amerika dumating na sa bansa upang magsagawa ng mga sensitibong training kasama ang elite forces ng Pilipinas. Alamin ang buong detalye mamaya. At Australian Defense Forces, Armed Forces of the Philippines at US Marine Corps magsisimula na ang pagsasanay. Ilang sundalo kaya ang kalahok at ano ang mga assets na gagamitin? Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Dumating na sa bansa ang elite forces ng Amerika na US Navy SEALs upang magsagawa ng mga sensitibong military exercise kasama ang elite forces ng Pilipinas na tinatawag na Naval Special Operation Command o NAVSOCOM na dating SWAG. Sila ay tinuturing na mga elite dahil ang mga dumating na US Navy SEALs na ito sa bansa ay mga bihasa sa mga sensitibong misyon at sila lang naman ang nagpabagsak sa sikat na leader noon ng Al-Qaeda militant group na si Osama Bin Laden. O nga pala mga utol, no? Yung US Navy SEAL, yan ang isa sa mga pinaka-elite na US forces. Okay mga utol? So kung para malaman ninyo, merong naging pelikula to mga utol, yung pag-capture at alam nyo na, kay Bin Laden o yung Zero Dark 30 ang title mga utol. Yung pelikula na yun pinakita doon kung paano nila nalaman ang lugar na pinagtataguan ni Bin Laden. At ito si Bin Laden nung naging most wanted na person sa buong mundo, parang halos dalawang dekadang pinaghahanap ng Amerika. So until na masukol nila mga utol at US Navy SEALs po ang dumali sa kanya. Anyway, yung Zero Dark 30, yun po yung title. Parang kung may tatanong nyo kung bakit Zero Dark 30, parang 12:30 midnight nangyari yung kay Bin Laden. Okay, tuloy na natin. Samantala ang elite naman ng Pilipinas na NAVSOCOM, sila lang naman ang nanguna sa mga operasyon laban sa mga Abu Sayyaf sa Mindanao. Inoperate namin si Furiji Indama and Isnilon Napilon. The capacity of NAVSOCOM personnel in the fight against terrorism within the Philippine borders, as well as nurture the existing ties and interoperability with our US Navy counterparts. To enhance our with the guidance of our headquarters, to capacitate our capability in terms of territorial defense operations.
Ang kanilang magkasanib na pagsasanay na tinatawag na flash piston exercise ay napakasensitibo kung kaya't limitado lamang ang kanilang inilalabas sa publiko kumpara sa ibang mga military exercise na isinasagawa dito sa bansa. Bawal silang pangalanan at bawal ring apakita ang kanilang mga muka. Ang pagsasanay ay isasagawa sa La Union na nakaharap sa West Philippine Sea at magtatagal ng 1 buwan. Or guess what? We can send you somewhere where you can sandbag, okay? It's not going to be here. I promise you that. I will not allow it. It's my job to make sure it's not allowed, okay? At para sa kaalaman ng lahat, tuwing may mga military exercise ay laging merong statement o pahayag na nilalabas ang AFP o US tungkol sa kanilang mga gagawin. Kaya yun ang kinukuha natin para maihatid sa inyong balita. Oo nga mga utol, no? Walang gaanong media ang naglabas nitong flashpoint exercise, pero nangyayari po ito ngayon mga utol, no? Mga elite forces ng Pilipinas at elite forces ng US. So hindi nila inilalabas kung anong mga klase pagsasanay. Kumbaga, limitado lamang ang kanila nilalabas. Pero maganda na rin 'yon para hindi na paghahandaan ng kung sino mang kalaban natin. Alam nyo naman mga utol, syempre may mga nag-iispiya. So medyo itinatago nila sa publiko ang detalye tungkol sa nasabing exercise sa ito. Pero ito yung nangyayari, yung flashpoint exercise mga utol sa La Union nga. Okay? So mas maganda na rin yun, di ba? At least malalaman natin na marami matututunan din yung mga sundalong Pinoy natin sa mga US Navy SEALs na galing sa Amerika. Anyway, yung mga Pinoy naman natin, mga utol, yung mga sundalong Pinoy natin, alam naman natin talaga na sa ground battle, magagaling sila. Okay? So, hindi na wala duda dyan dahil tayo'y bihasa sa mga jungle warfare, bihasa tayo sa ground battle talaga. Okay? At subok na subok ang ating mga kasundaluhang Pinoy dahil meron tayong insurgency dito sa ating bansa na paulit-ulit naman talaga nangyayari nung mga nakaraang dekada pa. Okay? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, ituloy na muna natin. Hindi po dapat sisihin ang media o mga nagbablog kung bakit pa ito pinapalabas. Samantala, ang tauhan mula sa puwersa ng Pilipinas at Australia ay sumakay na sa HMAS Canberra bilang paghahanda para sa Exercise Alon na isasagawa sa unang pagkakataon. Ang Exercise Alon na isang Australian Defence Forces at Armed Forces of the Philippines Joint Bilateral Amphibious Activity na susuportahan ng tauhan ng United States Marine Corps mula sa Marine Rotational Force. Ang ehersisyo ay bahagi ng Indo-Pacific Endeavor at magsasangkot ng 6 na barko at maraming mga eroplano. Higit sa 2,000 katao ang kalahok dito, kabilang ang humigit kumulang 700 Armed Forces of the Philippines, 1,200 Australian Defence Forces at 150 US Marine Corps personnel. Nice one, no? Magandang balita to mga utol. Pero alam naman natin, nakalyado talaga ang Australia. Ito nga ang Australia umu-order ng nuclear submarine, no? Sa Great Britain yata sila umorder o sa United Kingdom. Okay mga utol? So talagang kaalyado natin yan kasama ang US. At to check, etong Alon exercise na gaganapin mga utol at para magkaroon pa tayo ng karagdagan detalye, hinanap ko po yan. Ito is mula sa Manila Bulletin. Okay? So, August 14, PH Australia's military drill Alon seeks to preserve peace in Indo-Pacific. Okay? Seek to preserve peace, ha? Okay, ito yung mga nilalaman at a glance. Konti lang to mga utol, basahin na lang natin. The Armed Forces of the Philippines, AFP, and Australian Defence Force kicked off the first ever Philippine-Australian Exercise Alon 2023 on Monday, August 14 in Darwin, Australia. So sa Darwin, Australia po gaganapin. At nga pala, maidagdag ko lang bago tayo magpatuloy. Nga pala yung capital ng Australia, no, napapanood ko yung mga reels at TikTok, no, na pag tinatanong yung capital ng Australia, ang kadalasan sagot Sydney, Melbourne. Ang capital po ng Australia ay Canberra. Anyway, yun. Naidagdag ko lang. The exercise aims to preserve and enhance regional security in the Indo-Pacific through cooperation and partnership. The exercise involves multiple ships and aircraft from AFP and ADF and more than 2,000 military personnel, including approximately 700 personnel from the AFP and 1,200 servicemen from the ADF, Australian Defence Force. There are also 150 participants
from the US Marines. Okay, so kasali rin ang United States, who will act as support forces and will be integrated with Australia's amphibious force. From Australia, the participant will set sails to the Philippines, where various field training exercise FTX will be held in different training locations in Northern Luzon Command Base Interlac and Western Command Westcom Base and Palawan. So dalawa no sa Northern Luzon at sa Palawan, mga utol. So ito po yung Alon exercise. So manggagaling sila sa Darwin, Australia. Okay, nice one mga utol. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang ang inyong opinion hinggil dito. Tuloy na natin. Kasama sa ehersisyo ang air, maritime, amphibious at follow-on-land operation. Ang mga highlights ay bubuo ng simulate, pinagsamang air assault gamit ang MV-22 Osprey sa Palawan, isang pinagsamang amphibious demonstration sa Zambales, artillery aviation live fire naman sa Crow Valley sa Pilipinas. Ayon kay Air Commodore McCormack, ang exercise Alon na isang makabuluhang aktibidad sa loob ng Indo-Pacific na nag-aalok ng pagkakataon para sa Australian Defence Forces na makipagtulungan sa malapit na kasosyong bansa, pataasin ang interoperability at palalimin ang mga link ng people to people upang mapahusay ang kooperasyon ng depensa. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsasanay, ang mga puwersa mula sa Pilipinas, Estados Unidos at Australia ay maaaring bumuo sa mga magkabahaging taktika at pamamaraan upang mapahusay ang interoperability at nakahandang tumugon sa anumang mga hamon. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Salon na ang alon ay isang terminong Pilipino na ang ibig sabihin ay wave sa Ingles. Inalarawan nito ang paggalaw ng tubig mula sa isang lugar patungo sa isa pa, tulad ng mga operasyong amphibious na kung saan ay nilarawan nito bilang paggalaw ng mga puwersa ng lupa at hangin mula sa barko patungo sa isa pang pagalit na pampang. At yan muna ang mga bagong balitang hatid ko sa inyo ngayon. Okay mga utol, kaya mali na isipin natin mga Pinoy na walang ginagawang hakbang ang ating gobyerno tungkol sa mga sigalot o sa nangyayaring pang-aagaw ng teritoryo ng China sa atin. Maling-mali po yun. Napakarami pong ginagawa at busy-busy sila ngayon kung ano-ano pang mga resolusyon at mga taktika ang pwede nilang gawin. At isa na to sa mga patunay, yung mga joint military exercise na ginagawa natin with our allies. Okay mga utol, at lilinawin ko lang sa atin, dapat hindi tayo nagtatalo-talo tungkol dito, okay? Huwag natin sasabihin na walang ginagawa ang ating gobyerno at nagdeklara na ang ating gobyerno na hindi tayo papayag na maagawan ng teritoryo. Okay, so ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat kay Jan Reps. Maraming salamat rin sa inyo mga utol. Hanggang doon lang muna. Ay mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Saludo sa mga sundalong Pinoy at sa mga mamamayang Pilipino.